Wow! Eto na ba yung grand homecoming ni Herlene Budol sa Angono Rizal? Eto na ba yung pagpapatunay na pupunta na siya as a representative sa Miss Grand International? Pero ano nga ba talaga ang totoong purpose kung bakit bumalik si Herlene Budol sa Angono Rizal? Ito ang tutuklasan natin with this 6 na facts kung bakit nagkaroon ng homecoming si Herlene Budol. Kahapon, nagkaroon ng isa sa mga pinaka-importanteng parada ng Binibining Pilipinas 2022, which is yung Flores de Mayo, na isa ding nagko-commemorate para sa kultura ng Pilipinas bilang isa sa mga pageant-rich nations dito sa buong mundo. So, i-highlight natin si Herlene Budol's Flores de Mayo na outfit. So, ayan po guys. And napaka-unique, napaka-garbo. Speaking of garbo, ang worth lang naman po ng kanyang suot is 150,000 pesos. So, sobrang mahal po niya dahil yung mga ginamit sa costume niyan is napaka precious, napaka-special. Kaya naman, ang ganda ng overall concept ng outfit niya. So, ang pagsusot niya ng Filipina is, I think, pwede rin yan panggamit sa mga national costume. And makikita nyo na lahat ng mga candidates dinidisplay yung mga creative na creations or yung mga designs ng mga fashion na icons dito sa buong mundo. And now, let us proceed naman sa disclaimer before we will start the top 6 na bakit pumunta si Herlene Budol sa Grand Homecoming. So, ito po yung disclaimer. Ayan, the views, opinions, ideas of this video does not reflect yung image ng content creator such as me and yung image ng channel, The Story of Anthony Vlogs. So, it is all about yung pageantry reasons kung bakit bumalik si Herlene sa Angono Rizal. And speaking of which, let us now begin with the first reason. So, bakit kaya bumalik si Herlene Budol sa Angono Rizal? So, ito ba ay to showcase yung kanyang dream of reaching yung Grand Philippines title? So, posible yan kasi siya ang tinuturo or pinopromote ng mga pageant fans kay Nawat or si Nawat Itzarag Sigril para mapansin siya sa Miss Grand International. So, yung pageant na ito is one of the fastest growing or isa sa mga very popular na international pageants dito sa buong mundo. So, hindi pa po tayo nagkakaroon ng corona dito. And if ever man na si Herlene ang makukoronahan bilang Miss Grand Philippines 2022, she will be aiming for the first crown para sa Pilipinas. And yes, bakit siya ang karapat-dapat na manalo or maging representative ng Pilipinas? It's because of her personality. Swak na swak yung kanyang personality dahil alam naman natin na yung Miss Grand International is merong pagkakwela, especially sa introduction portion. So, yun yung gustong-gusto ni Nawat, hindi lang elegance, but also with humor. So, yan, pasok na pasok si Herlene Budol dyan. It's because nasa kanya yung hinahanap niya na character or personality, o diba? And then, si Herlene Budol ay sobrang laki ng followers. Imagine, 5 millions na yung followers niya sa Facebook and still growing. Malaki itong paghatak ni Herlene para magkaroon ng positive vibe ng mga Pinoy pageant fans sa Thailand or Indonesia or even Vietnam. It's because medyo sour yung relationship ng mga pageant fans between Philippines and the rest of ASEAN dahil sa, alam mo yun, yung mga previous na historical na bangayan dahil sa, alam mo yun, differences ng ating culture, preference. So, si Herlene Budol ang isa sa mga pwede nating pantapat para mabawasan or sana naman mawala na yung bashings between the Philippines, yung mga ibang countries. So, ayan po, baka siya ang magpapalambot din ng puso ni Nawat. So, yes, I hope Herlene Budol will be the representative of the Philippines this year. Ayan.
And let us now proceed sa number 2. So, bilang courtesy call, it is important sa isang icon such as being a official top 40 candidate ng Binibining Pilipinas na magbigay pugay sa LGU ng Angono Rizal. So, ito ang magbibigay sa kanya ng opportunity para makilala pa further ng mga taga-Angono Rizal na merong isang magandang dilag na nagre-represent sa kanilang bayan sa Binibining Pilipinas 2022. And it's a rare occurrence or siguro kapag consistent na nagpe-place ang isang candidate from that particular place or from a same place, swerte nyo. Pero syempre, aminin natin na bihira lang talaga na magkaroon tayo ng representative para sa isang prestigious national pageant such as Binibining Pilipinas. So, this is a blessing for Angono Rizal na magkaroon sila ng candidate na sikat na, maganda pa, at may mabuting puso. And bilang isang representative, it's important for a certain candidate na mabigyan siya ng blessing ng kanyang bayan para i-represent ito, and hopefully maging mas proud pa ang Angono Rizal sa kanya dahil sa pag-represent ng kanilang bayan sa Binibining Pilipinas. So ayan guys, and she is so lucky dahil ang laki ng suporta ng Angono Rizal, tapos very willing sila na i-accept kung ano man yung outcome ng pageant para kay Herlyn Budol. Manalo man or matalo, si Herlyn pa din ang mamahalin nila. So, dapat sana all ganyan, o diba? So, napakaswerte talaga ni Herlyn Budol. Ang number 3 naman is all about sa pagpropromote ng advocacy ni Herlyn Budol bilang isa sa mga kawani ng autism. So, Autism Philippines is proud to have Herlyn Budol para i-showcase nila yung pag-promote ng awareness and early detection ng autism, especially sa mga families na hindi pa masyadong nauunawaan ang ibig sabihin ng autism. So, bilang isang sorpresa sa LGU ng Angono Rizal, it is very lucky na magkakaroon po ng bagong shelter or meron po magbi-build ng shelter para sa mga people with autism, and ito ang magbibigay opportunity for people with autism na magkakaroon pa ng mas agarang treatment, mas maagarang rehabilitation, tapos informative campaign din para sa kanilang mga magulang or yung mga primary health care or primary care provider ng families with autism na mas lalong mauunawaan pa nila yung ibig sabihin ng autism, paano ito maaagapan, paano ito nagkakaroon sa isang family, and i-increase yung participation ng mga families para ipatreat or ipa-check yung kanilang family member na nagkakaroon ng signs of autism. And this is an important advocacy for Herlyn Budol because it will enlighten yung publiko regarding sa pag-improve ng ating kaalaman regarding autism. At hindi natin kinukutya para maiwasan yung bullying sa mga people with autism. So, ayan po guys, yung pang third na reason. Ang pang-fourth naman is, syempre, hindi kompleto ang kasiyahan kung walang magse-celebrate ng kanyang birthday. And he is no other than Wilbert Tolentino. So, ayan po guys, birthday po ni Wilbert Tolentino kahapon. And sinelebrate nila, nagkaroon pa sila ng dance number, and grinit siya, sinurprise siya ng kanyang alaga na si Herlyn Budol para, syempre, hindi lang naman si Wilbert Tolentino lang ang laging nagsusurprise sa mga alaga niya, kundi yung mga alaga rin niya ang nagsusurprise para sa kanya, sa kanyang kaarawan. So, napakaswerte kung sino man ang magiging talent ni Wilbert Tolentino dahil tutok na tutok ka sa mga kung anumang mga programs na tatahakin mo. And yes, he is the manager of Herlyn Budol. Siya yung kinokontak kung meron man mga proposals regarding sa mga guestings, mga new projects sa entertainment industry, kung meron man mga
ibang programs na gustong kumuha kay Herlin Budol bilang as part of their program sa television. So, si Wilbert yung kinokontak. And, syempre, si Wilbert Tolentino ang nag-handle din sa mga pageant related na activities ni Herlin Budol. And, alam nyo ba na si Wilbert Tolentino din ang main sponsor sa pagbibuild ng shelter for autism and para mabigyan pa ng karagdagang treatment or rehabilitation para sa people living with autism. Kaya sobrang bigatin itong manager na ito and pwede siya as a charity vlogger. So yes, pwede siya maging charity vlogger kasi lagi siyang nagbibigay ng mga blessings sa kanyang mga tinutulungan. O yan. And then yung pang 5 naman is yung pag-promote ng awareness for the LGBT community in Angono, Rizal. So, si Wilbert Tolentino and Herlin Budol are both strong advocates of LGBT. So, ano nga ba ang pwede nating malaman dito regarding sa awareness ng LGBT? Ito po yung pag-enlighten din ng mga tao regarding sa mga rights ng LGBT because meron at meron sa ating pamilya or clan na miyembro ng LGBT. And marami pa rin ang nakakaranas ng bullying, discrimination, and physical or mental harassment sa kanilang family members because hindi nila nauunawahan yung pagkakaroon ng LGBT sa pamilya nila. So, maraming tinatakwil ang kanilang family members just because they are part of the LGBT community na hindi naman nila kasalanan kung bakit naging part sila ng LGBT community such as me. So, my experience as an LGBT na miyembro is that I constantly experience bullying, discrimination, lahat yan. Emotional, mental na parang humiliation na experience ko na rin yan. So, makakatulong din to lalo na sa akin na member ng LGBT para ma-enlighten yung publiko regarding sa proper na pagrespeto sa aming mga miyembro. So, yan po, acceptance for LGBT, anti-discrimination, yon. And syempre, para maiwasan din natin yung pagdi-discriminate or pag-aabuso sa mga miyembro ng LGBT. So, ayan po guys, ang isa sa mga reason kung andun ang mga grupo ni Herlin Budol and Wilbert Tolentino. And then, let's now proceed sa number 6. Ang pagka-miss or pagka-ulila, tama ba yung term na yon, ni Herlin Budol sa kanyang family. So, she is taking this opportunity as a way for her to visit her family sa Angono, Rizal. Kasi most ng kanyang family members are located, living and working in Angono, Rizal. Kaya napakasaya ni Herlin Budol na bumalik ulit sa kanyang hometown where andun yung kanyang mga friends, yung kanyang family, yung mga relatives na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Hindi bilang isang ordinary Herlin Budol, kundi bilang isang official candidates and bilang isang celebrity. So, napaka-proud ng kanyang mga parents, relatives, tsaka mga friends sa kanya dahil ang layo na ng narating ni Herlin Budol. So, as you can hear, medyo malakas yung ulan dito kasi hapon na. Pero, walang makakapigil sa ating pag-discuss kay Herlin Budol. And then, yung mga family ni Herlin Budol is palalakasin talaga ang kanyang motivation para mas stronger yung conviction niya and determination para makakuha ng crown. Hindi man sa Miss Grand International pero pwede rin naman sa Miss Globe or Intercontinental or even sa Miss International Philippines crown, o diba? Social. Ayan guys, so yun yung mga 6 na reasons kung bakit nagkaroon ng homecoming si Herlin Budol sa Angono, Rizal. And yes, let us now proceed sa bashing. So, I am concerned naman, mga kaibigan, mga kaistorya, nakaka-receive din ako ng bashings. Kung alam nyo lang, yung isa is, wala daw akong karapatan na mag-vlog about kay Herlin Budol. So, yes, I respect your hinaing, your opinion on me na nag-vlog kay Herlin Budol.
So we all have our freedom of way of expressing our thoughts and opinion. And of course, meron din naman akong freedom na makapag-vlog and kung makapag-discuss ng topics about hurling budol na wala namang restriction because I am also exercising my freedom of expression. Pero hindi, for as long as hindi mo tinatapakan ang iba. So, go lang ng go. Ayun, di ba? Yung isa namang bashing na natatanggap ko is baguhan daw lang akong vlogger and konti lang daw ang alam ko about kay hurling at mas marami daw ang alam nila kaysa sa akin. So, ang masasabi ko lang naman is kung baguhan po akong vlogger, yun ay dahil hindi nyo siguro biniview yung mga previous videos ko. So, I've been vlogging since 2014-15. Hindi bilang pinapakita ko yung face ko, kundi nagsimula ako bilang pageant vlogger. So, before creating my vlogging videos na The Story of Anthony Vlogs and The Story of Anthony, I have 2 active YouTube channels. Meron pa akong isang older channel na Pageants and News. So, meron akong page, Pageants and News na page, and Pageants and News na channel. So, hindi na po ako bago sa vlogging. Ngayon lang talaga ako nagpakita ng muka sa vlogging world. And yes, naiintindihan ko na mas marami kayong alam about kay hurling as a fan ni hurling. Pero syempre, meron din naman akong alam about sa mga pageantry na syempre gusto kong i-share sa inyo. So, yun po guys, give and take. O, diba? Ayan. And yes, you can open ako dyan. You can always comment. You can always express yung opinion nyo dahil it's your right naman to express. So, ayun guys. O, tama na yung drama. And yes, ang point ko dito is hindi lang ako nag-vlog about a certain topic, I also analyze. So, ito yung proof kung bakit hindi lang ako nag-vlog. Hindi lang naman ako nag-vlog na video lang, tapos picture, tapos voice over. Nag-vlog ako because ina-analyze ko talaga. Ayan o. And hindi lang yan. Ito yung mga ibang proof. Ayan, sinulatan ko na kasi yung mga ballpen. Ayan guys. So, marami akong mga kodigo. Sinusulat ko muna bago ako nag-vlog. Ayan, kaya yes, I don't just vlog, I analyze. And yes naman, si hurling budol is really our apple of the eye in this period. And there is no walang post. Ang dami-daming ideas about kay hurling na pwede natin i-share. And this is also beneficial for hurling budol para further na ma-expose siya through social media. And nagpapasalamat ako dahil ang bait-bait ni hurling budol, pati yung manager niya, napansin niya yung 2 vlogs ko. Pero anyway, I hope i-continue lang ni hurling budol ang kanyang ginagawa, yung pag-focus dito sa Binibining Pilipinas 2022 because isa ito sa mga pinaka-prestigious na pageant dito sa Philippines and oldest running national pageant, itong Binibining Pilipinas. So, very highly respected na si hurling budol bilang isa sa mga official top 40 candidates. And hindi talaga madali na makapasok dito sa Binibining Pilipinas because you have to pass the screening. Kaya, yes, go hurling lang. Huwag kang magpapa-apekto rin sa mga bashers like me. O, diba? Ayan. So, anyway, more topics pa about kay hurling budol. And if you love how I vlog, just mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko, The Story of Anthony Vlogs. And you can also reach me out sa aking Instagram. So, kung gusto nyo rin akong i-follow sa Instagram, The Story of Anthony rin yung Instagram ko. So, yes, mag-follow lang kayo para ma-updates nyo rin yung about me as the person behind vlogging hurling budol. And iba pang mga pageant-related activities. And of course, meron din akong TikTok, Facebook page, and Twitter, The Story of Anthony. So, hanggang dito na lang po guys. Thank you so much for watching until in this part of the video. So, I hope marami din kayo natutunan dito sa topic na ito. And wishing you all the best. So, ingat guys, and huwag maging pasaway.